Tapos na eleksyon, mga bossing. Ngayon, ito yung sinasabi ko, pabungad pa lang natin, mga kababayan, pambungad pa lang ho natin, sinasabi natin, ito na yung masasarap na mga panahon na mag-vlog, mag-live, no? Yung mga talunan, babardagulin mo, makikita mo, mga nag-aaway, mga nagsisisihan, ito na ho yung panahon na yon, mga boss. Ngayon, si Banat Bay galit na galit. At ito simula pa lang naman kasi itong mga bugok na mga DDS na naman kasi na ito. Ba't hindi sa inyo magagalit si Banat Bay, si Panelo, si Maharlika? Binantaan na kayo Sinabihan na kayo. Pero nagpauto pa din kayo. Di ba? Gagalit si Banat Bay kasi daw po, meron sa PDP. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Banat! Election. Yan, unang banat pa lang ni Banat Bay. Before the election, Few days before the election, lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterte, allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And walang kumagat sa kanya. Sino kaya yon? Jaime Marcos at Villar? Ano po? Kasi sila yung nandoon walang kumagat. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte na. Kasi nga, Doon sa Duterte. Nilapitan yung Duterte, tatlo panalo, Marcoleta, Bongo, at si Bato. Yung 7 talo. Masaya daw ang DDS. Walang kumagat. No, Arman Flores, salamat po sa inyong super sticker. Anong petsa ba ngayon? Ba't ang dami yung nagpapalipad dyan? Anyway, salamat to sa inyong mga palipad at salamat po sa inyong mga super sticker. Sir Arman Flores. Nilapitan yung Duterte, walang kumagat. Kasi nga naman mga kababayan, tayo nga dito mukhang malabong makapasok Tapos magsisingit pa tayo. Nung mga may sinabi sa politika, hindi naman po natin maikakaila, mga bossing chipamo, sir, na si Jaime Marcos, na si Villar. May mga sinabi ho yan sa politika, mga kababayan. Sila puro mga pipitsyo. Hindi. Pag inihanay mo doon sa mga tumatakbong senador. Di po ba? So, ang mangyayari, mauungusan nga naman. Kaya, yung Duterte, hindi papayag. Di ba? Duterte lang pala. Oo. sama-sama sila dyan Sama-sama sila sana. Sama-sama po silang aangat. Sama-sama po. Kaya nga black ang kanilang Duterte talaga hanggang Di ba? Kaya yung sinisigaw ni Kitty, Duterte tayo, Duterte tayo. Sabi po ni Tatay Digong, kapag kinalimutan nyo po ang Duterte, magkalimutan na po tayo. Ano ginawa nyo doon sa 7 nyo, mga Duterte? Mga kasulid, ba't nilaglag nyo yung mga kasulid ninyo? 10 daw. Para mapauwi si tatay. Ang ginawa nyo, 3 lang. Di ba? Tapos ang ibinoto nyo, Jaime Marcos at Villar. Dahil ako mga kababayan, naniniwala ako dyan sa dalawa na yan, negative po sa mga loyalista yan. Negative po sa mga sumusuporta sa gobyerno yan. Di po ba? Ayun, yan po ay kinatatakutan ni Panelo, mga kababayan. Yan po ang kinatatakutan ni Panelo. Bakit magpapasok tayo, samantalang etong ang 7 natin, problemado pa, maglalagay ka pa ng 2, di nasingitan pa yung 7 natin. Di po ba? Naagawan pa ng posisyon sa 12, yung 7 natin. Yan nga po yung nangyari, mga kababayan. Ang hindi ko maintindihan at sasabihin ko na sa inyo ngayon bago natin ituloy ito. Bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? Ayan, Nako po, mga kababayan, eto na. Traidoran na. This is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Jaime at kay Camille. As a matter of fact, Ano daw? Ulit. Atras natin. Yung pagkuha kay Jaime at kay Villar. Ni Pangulong Duterte. This is not a decision by PRRD. Yung Sabi ko naman sa inyo yung mga DDS dito, sulad kami kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita si Hanilet
Ano sabi nung nagtanong kay Hanilet, ano po masasabi ninyo doon sa hearing ni Amy Marcos? Paek-ek lang daw. Oh. Yan ho, katuwang sa buhay ng dating Pangulo yan. I-ano nyo na lang. Lagay nyo na lang yung sitwasyon nyo. Yan, yung mga tipo bang may mga ano na, may mga bagong asawa na. Di ba? Sa bahay ninyo, pag nag-uusap kayo, di ba? Masinsinan kayong dalawang mag-asawa. Yung nag-uusap o mas sinasabi mo yung mga gusto mong mangyari at yung mga inililihi mo sa buhay doon sa misis mo kesa doon sa anak mo. Di po ba? Kasi yun yung katuwang mo sa buhay eh. Yung mga anak mo sa susunod na panahon, magkakaasawa, ganito, ganyan. Oh, iiba ng landas yan. 'Di ba? Yung kasama mo sa buhay, yung asawa mo, huwag kayo magagalit kapag sinasabi kong asawa si Hanilet. Diyan mo bubulong. Ano sabi, paglabas ni Hanilet doon sa loob ng oblo ni dating Pangulong Duterte, ek-ek lang daw yung kay Amy. Tas binoto ng mga DDS. Hindi ho loyal. Oh, tuloy. Kuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter Hindi desisyon ni dating Pangulong Duterte yung pagkuha kay Amy at kay Amy at kay Camille Villar. of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. Oh, di ba? Totoo, sino ang dalawa nila? Parang si Kerubin yata yun. Kerubin at si yung isa napakadulo, si Honasan, kung di ako nagkakamali, o may iba pa. Pero hindi si Amy. Ang nasa listahan po nung mga PDP, 10, yung Duterte nasa taas. Tapos may nakalusulat sa ilalim, PRRD na 2. Tapos dito sa 2, Inday Sara Duterte, Amy at Villar. So sa madaling salita, si BP Sara ang tinutukoy ni Banatbay na nag-traitor sa PDP. Oh. Last minute nagkagulo-gulo ang PDP. Gulo-gulo na, gulo-gulo. Tapos masaya daw po sila. 7 talo sa 7 talo sa kanila. Merong isang animal dyan na Oh! Iisa yung mga lengguwahe niyo ah. Yung 20 pesos na bigas panghayop. Tapos ito naman si Banatbay. Merong isang animal dyan. Oh, di ba? Si Inday Sara Duterte, yung ilalabas po na 20 pesos na bigas ay panghayop. Tapos si Banatbay, yung isang animal dyan. traidor, nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Yung Nako po. Without the consent of PDP members. Siyempre, ilalabas mo na yung mga miyembro, yung mga kumakandidato. Di po ba? Sino po ba ang unang narinig natin na nag-endorso kay Amy at kay Villar? Di ba? Ang vice-presidente po. Oh, ang sabi niya dito, may nagmagaling, no? Kahit walang consent nung mga miyembro ng PDP. Nagmagaling. Oh, kahit hindi tinanong ang PDP. Si Sara yun. nangyari dito sa PDP na ito, na allegedly merong malaking bayarang naganap para lamang maipasok etong dalawang kandidatong in-endorse nito. May bayaran pa? Hindi naman siguro si Sara Duterte tatanggap pa ng bayad pagka dami-daming pera. Pero sige, pakinggan natin. Ayan ho ang bulong-bulungan ngayon sa loob. Hindi nyo madideny yan. Whether you like it or not, hindi nyo madideny na meron na sa inyong kumakalat na ganyan. At eto, Kung sinasabi ho nila na ang alyansa ay sira, no? Ito, basag na basag, warak na warak. 'Di ba? Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Inaamin ko noon na minahal nga kita pero ngayon binabawi ko na. Oh, stupid!
Walang makakapagsabi kayo sa akin na kayo ay tinanong bago inilabas siyang desisyon na yan. There was no resolution signed by officials na ito ay group decision. Wala. As a matter of fact, yan na ho ang usapan ngayon. Bakit? Kasi ang nangyayari, ang dami pala dyan na kwento na nag-aalisan yung ibang mga official because of the hocus-pocus na nangyayari sa loob. Ako po. Pera-perahan talaga doon, ano? Si Banat Bay ang nagsasabi dyan, ha? Oh, pinapakinggan lang natin yung sinasabi ni Banat Bay. Ang sabi nga nung kausap ko, dapat ang alisin yung corrupt. Hindi yung aalis, yung may prinsipyo. Ito nga, yung pinapa-impeach yung Vice Presidente. Ako, nananawagan ako sa ating presidente ng PDP, kay Pangulong Duterte at itong kanyang Senator Robin Padilla. Itama niyo ito. Oh. Ano kaya sasabihin ni Robin Padilla doon? Sabi ni Purple Heart, sino kaya yung animal na yun? Sabihin mo na kasi, Banat Bay. Ewan ko, tingin ko, ang pagkakabasa ko, si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Unang-una, sabi niya, wala ni isa mang consent ng miyembro ng PDP ang tinanong. Di po ba? So, labas na yung mga senador doon, mga kababayan. Di ba? O, hindi miyembro ng PDP. Ngayon, si BP talaga naiisip ko dyan. Baka yung Kingmaker, sabi, o si Early Stanley Buico, si Kingmaker na hindi maipanalo yung sarili.